ipapakita ko lang po sa inyo ha, yung announcement ng Malacanang o yung sinabi ng Malacanang. Alam mo, dito talaga, natatawa talaga ako. Nababahala po ang palasyo. Alam niyo kung bakit, mga kababayan? Naalala niyo yung pato? Yung pato na dinala sa sabungan. Merong isang sabungero, dinala yung pato do sa sabungan. Tapos yung may-ari, sabi, hindi, mananalo ito, ilalaban ko ito sa mga Texas. Sabi ganun, nilaro. Oh. Ang ginawa niya, alam niyang matatalo, di ba? Pumusta siya sa kalaban. Kaya lang, may mga tanga. Pumusta dun sa pato. So, may katangahan na nga yung dalhin mo yung pato dun. May pumusta pa sa pato. Pato, alam mo yung parang ganon-ganon. Pato ba yun? O basta, di ba? Ganon katanga. Alam mo na nga ang tanga, pumusta ka pa. Parang ganon na Malacanang. Tanga na nga, yung sinasabing sinikreto. Bakit? Kasi hindi nag-research, meron naman pala sa record. Naka-record naman pala, hindi lang nag-research. Tapos sasabihin mo pa ngayon, nako, sinikreto, bakit sinikreto yan? Yun na talaga masasabi mong isang halimbawa na tanga na, pumusta ka pa doon sa tanga. Ito, pakinggan natin ha, pakinggan. Panoorin. Sa umano'y secret decision ng Ombudsman kaugnay sa kasong malversation of public funds laban kay Senator Joel Villanueva. Sa inilabas na dokumento ni Villanueva, ibinasura ni dating Ombudsman Samuel Martires ang kasong ito noon pang 2019. Bagay na ikinagulat ni Ombudsman Boy Remulla. Live ba lang ganun? Mula sa Malacanang, nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Maricel, ano nga ba ang reaksyon ng palasyo ukol dito sa tinatawag na secret decision daw ni dating Ombudsman Martires? Alam mo siya, kung totoo nga na secret decision yung inilabas ng Ombudsman patungkol sa malversation case laban kay Senador Joel Villanueva, ang sabi ng Malacanang dyan, nakakabahala. Hindi daw kasi dapat pinagdududahan ang ating judicial system. Pero pag nakakakita ng mga ganitong rason para magduda, abay ibang usapan na yan. Pero ang tanong dyan siya, kung maituturing pa bang valid itong desisyon ng Ombudsman kung talagang secret decision nga itong ginawa nila kay Senator Joel Villanueva. At ang isa pang tanong ay kung meron bang liability si dating Ombudsman Samuel Martires kung totoo ngang inilihim itong paglalabas ng desisyon na ito. Ito yung mga bagay na hindi pa mabigyan ng komento ng Malacanang dahil kailangan pa daw malaman isa-isa at himayin yung mga detalye na bumabalot sa kasong ito. Pakinggan natin ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Kung ito po ay mapapatunayang totoo, ito po ay nakakabahala dahil hindi dapat nagkakaroon ng pagdududa ang taumbayan sa ating justice system. Tayo naman po ay nananalig at nagtitiwala sa kakayahan ni Ombudsman Boying Remulla, imbestigahan ng malaliman upang kung anuman ang may pagkakamali. Ang lupit talaga, no? Ang lupit mo talaga, Claire Castro. Ikaw na ang dugtungan nyo na lang yun sa dulo. Ikaw na ang Hindi, kasi hindi ko talaga mag-gets Hindi ko talaga mag-gets kung bakit gano'n ang analyzation ng mga tao na porket hindi lang nila nakita, isinikreto na. Diba? Kasalanan mo yan Di mo hinahanap Ayan naman po ay na-record. Nailagay, sabi nga ni Marcoleta, hindi importante ang hindi ganun kahalaga ang i-publicize through media. Ang mas importante is yung ma-record. Yun Kaya nga 'di ba meron yung sinasabi diyan na yung ano bang pangalan nun, yung kailangan ay mai-record at nandoon yun. Hindi ko alam ba't ganito ang mga siguro ako halatang-halata na Tingnan ninyo tinatarget na ombudsman etong si Martires. Double whammy ka nga. At the same time, maingay ito dahil si Villanueva ito. So isang senador. At the same time, ito pa issue ng quote-unquote corruption. Na
alam mo naman, trending ngayon yung issue ng korupsyon. So, ibig sabihin, talagang ito'y pag-uusapan. Alam nila na pag-uusapan to. At dahil dyan, malilihis si Martin Romualdez. Gago! Yung investigasyon na nagaganap, di umano sa korupsyon na ginawa ng House of Representatives. Diba? Malilihis ngayon. Iisipin nila, mas pag-uusapan to kasi, Kaya tuloy, pansinin mo, halatang may kumukumpas eh. Bakit? Bakit pati ang Malacanang nagre-react dito? Ombudsman is an independent agency po yan ng gobyerno. Kaya nga hindi, once na-appoint na yung ombudsman, hindi na pwedeng tanggalin yan ng presidente. Yan po ay impeachable, di ba? Kailangan impeach na lang yan para matanggal yan. Bakit ginawang ganun? To be an independent body. And yet ngayon, para bagang isa ang kumpas. Kung ano yung sinabi, parang nangyari, may kwento na mula sa Malacanang, kinumpasan ito si Remulla, at tapos sinigundahan ng Malacanang. Di ba? Bakit? Para pag-usapan. At kung gusto ninyong malaman na ito ay may script na sinusunod, laging kasangkot dyan ang mainstream media. Without the mainstream media, hindi ito puputok. So, ang mainstream media, kung i-google nyo ngayon, talagang mula umaga, tanghali, di ba? Hapon, prime time news sa gabi, hanggang madaling araw, yan ang topic. Para pukpukin talaga sa taong bayan na ito ang issue, wag kay Martin. Gago! Style ninyo bulok, Style ninyo bulok. Sa totoo lang, style ninyo bulok. Pero bahala kayo. Hindi naman tanga ang taong bayan kasi kung sa tingin niyo tatanga-tanga ang taong bayan, maniwala kayo sa akin, hindi tanga ang taong bayan. Ang logic kasi dyan, siya importante na maipagbigay alam yung mga inilalabas sa desisyon ng korte nang sa gayon ay makagawa rin naman ng mga legal remedies yung kabilang kampo. Halimbawa ay ang pagsasampa ng motion for reconsideration. Pero maliban dyan, nagbigay din ng pahayag ang Malacanang tungkol naman doon sa inilabas ng desisyon ng Sandigan Bayan sa pagbabasura naman ng kaso laban kay Juan Ponce Enrile at mga kasamahan nito patungkol pa rin doon sa misuse of pork barrel funds. Ang sabi dyan ng Malacanang, inirerespeto nila kung ano man ang inilabas ng desisyon ng korte, pero dito nila binigyang diin na hindi naman ini-impluwensyahan ng palasyo ang anumang desisyon ng korte dahil yan ay separate branch of the government. Alam naman kasi natin lahat na nananatili pa rin bilang Chief Presidential Legal Counsel si Secretary Juan Ponce Enrile habang gumugulong ang mga usaping ito. Maidagdag ko na rin siya, bukas nakatakda naman na magkaroon din ng meeting ang mga cabinet secretaries para mapag-usapan yung tungkol sa posibleng paglalabas sa publiko ng kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, lalo't yung ibang mga lehislador ay nagpakita na ng kanilang mga assets sa publiko. Pero hindi makakasama sa pulong na yan si Pangulong Bongbong Marcos na nakatakda naman lumipad patungong Kuala Lumpur, Malaysia para dumalo sa 47th ASEAN Summit. Siya? Maricel, para sa mga dismissal case, katulad nung kay Senator Joel Villanueva noon at na sinasabi ngayon na naging parang secret decision, ano ba talaga ang pamantayan doon? Pagka ba naglabas ng desisyon, dapat inilalathala ba ito sa media? Bakit wala halos ngang nakaalam? Alam mo, siya, nananatiling pala isipan sa atin yan kung bakit walang nakaalam. Kasi may mga media members din naman na nakatutok dyan sa ombudsman. So usually, nalalaan talaga ng mga nakatutok dyan. Patungkol sa particular na issue. Yan ang magandang tanong, Yan ang magandang tanong. Okay. Ngayon, pasasagutin po natin, wait lang. Pasasagutin po natin mismo yung gumawa niyan. Kasi para mas maunawaan pa natin Ito. Joining us now, former Ombudsman Samuel Martires. Former Ombudsman, good afternoon to you. Thanks for joining us today. Welcome to the program. Good afternoon.
Karina, and to your listeners, good afternoon. All right, lots to talk about today. First of all, I am reading your statement, which you sent to us yesterday. You said that the Senator Joel Villanueva, filed a timely motion for reconsideration, which in 2019 you granted and reversed the decision during the Carpio Morales era. Let's zero in on that first. How would you define the timeliness of the MR filed? What is your definition of it being timely, former ombudsman? Well, a motion for reconsideration is considered timely filed if it is filed within the 15-day period that is provided for by the rules of the Office of the Ombudsman. So any motion for reconsideration that is filed out of time is considered as denied by the Office of the Ombudsman. When did the senator file his MR in 2016? You know, this is a 2019 decision that I made. This is a 2016 case. I don't remember anymore. Tingnan ninyo, pati yung media na nagtatanong, hindi man lang nag-research. 2016 case, pero 2019 ang decision. Ang tinatanong niya yung 2016 daw na decision ng media. Dito pala malalaman mo na hindi ko sinasabing tanga yung media, pero hindi ko kasi perfecto din eh. Ito na nga, simple. Trending na nga yung news, hindi niya pa ni-research. Di ba? Tuloy. The details of the case. All I remember is that I approved or I granted a motion for reconsideration filed by Senator Joel Villanueva and some other persons, other respondents in the case. That is all that I remember. On the details of the dates, I don't remember, except that I remember that the decision granting the MR was sometime in 2019, July of 2019, I think. But if you cannot remember the details, why then did you say that he filed a timely motion for MR? Because we are not that crazy, we are not stupid to be granting an MR that is filed out of time. Sabi kasi ng media, bakit di mo na matandaan? Importante yan eh. Paano kayo nakakasigurado na yung motion nyo ay pinadala ng tamang panahon? Alam mo, ewan ko. Ito lang masasagot ko Ako simpleng mamamayan lang na may mga kaso. Kaya alam ko yan. Hindi ka pwedeng lumagpas doon sa expiry na binigay ng korte. At kung yung korte na dumidinig ng kaso mo, nagkamali rin, particular, na para bagang sinabi niya, in 15 days kailangan ka mag-reply. Nakapag-reply naman ako in 14th day. Tapos sasabihin sa iyo ng korte, sorry, expired na, hindi ka na pwede mag-reply. Alam mo mangyayari? Ako, tatakbo ko doon sa mas mataas na korte at irereklamo ko yung korteng nasa baba. Sandali, 14th day ito yung receive day ko, may tatak. 40th, tapos makikita doon. 40th day. I-reverse ngayon nung upper court, yung nasa taas pa niya. Halimbawa, kung nasa RTC, nasa CA. Kung magkamali naman na CA, may Supreme Court. So, hindi pwede kasi mayayari yung nasa baba. Meron silang mas boss sa taas. So yung sinasabi ngayon ni Martires na tinatanong kasi ni Isa, paano ako nakakasigurado na 15 days hindi mo nga matandaan? Kasi maaaring hindi niya matandaan kasi dala na ng edad nitong ombudsman na ito. Di ba? Matanda naman na ho ito. Kitang-kita naman natin. Puting-puti na buhok. Matanda ho ito. Siyempre hindi niya matatanda ng lahat ng details na dinesisyonan na ombudsman. Di ba? So hindi na siya pero sabi niya nga, hindi naman kami tanga. We're not stupid na hindi sumunod sa pamantayan. Kasi remember, wag po nating kakalimutan Wag po nating kakalimutan.
ang ombudsman ay hindi yan judge. Ano po yan? Sila lang yung magpo-prosecute, titingnan nila kung may probable cause, isasampa sa Sandigang Bayan. After nun, may Supreme Court pa. So kung magkamali-mali yan, yari sila dun sa Supreme Court. Kaya kailangan sigurado. At syempre, pag sinampa sa kanila, tapos pasuna pala yung period na para mag-apply si Villanueva ng motion. Uy, mga kababayan, mayayari sila pagsalang nila. Mate-technical sila. Kaya tama yung sinasabi ni ombudsman dito. Martires, sinasabi niya, hindi kami tanga. Kung yung iba, tanga, yung na-ombudsman, hindi, wala ganun, wala. Ako na, dagdag ko na lang yun. Pero yun yung sinasabi niya. The staff itself, the investigators itself will recommend 4 days before the denial of the MR if the MR is filed out of time. We have time frames to follow. In much the same way that under the rules of court, motions before the courts have timelines also. You have to file this within a certain period. So I am very sure that this was the motion for reconsideration was timely filed by Senator Villanueva. All right. But I'm sorry to be saying bad words, you know. No, it's all right. But that's not the only issue here, Ayan na. former ombudsman. Ito na. Even the current ombudsman is saying, in so many words, there's some sort of veil of secrecy here when you handed down that decision. Ayan na. Ate, i-push mo lang ng i-push yung mga katanungan dyan. Ha? Tingnan natin kung masasagot ba ni ombudsman. 2019, was it a secret decision as they're calling it to be, former ombudsman? I'd like to throw back this question to the one who was talking a while ago, the voiceover. I don't know who was being interviewed. That was Paulo Tamase of the UP College of Law. Go ahead. The Supreme Court does not announce all of its promulgated elections. Okay? Not every lawyer knows the decisions of the Supreme Court. Not every official of the government, lawyer, or lawyers of the Office of the Solicitor General would know the decisions of the Court of Appeals. Neither the Supreme Court nor the Court of Appeals, nor the Office of the Ombudsman or the Office of the Prosecutor of the Department of Justice are that duty to be always, announcing the decisions you have made. Otherwise, if that will be one of our functions, wala na kaming trabahong gagawin kundi mag-announce na itong decision na ito ay pinirmahan ko ngayong araw na ito, itong decision na ito ay final ko labang kay Juan de la Cruz, itong decision na ito labang kay Juana de la Cruz ay dismiss namin. Yung mga ganon, wala na kami gagawin. Pero a former ombudsman... I mean that we are not transparent. Pero former ombudsman, one can also argue... Kasi yung media gusto yun. Wala sila kasing content. Kailangan announce ng announce, ala Remulla style. Announce ng announce, pamidya-midya. Pag hindi ka kasi nagpapamidya, wala sila makukontent. O, di ba? Kaya gusto nila yun. Sabi nga niya, kung hindi isipin mo, tama yung punto ni ombudsman dito, Martires Pantakin mo. Lahat ng decision, hindi lang po iisa yan Every day, mag-a-announce siya na mag-a-announce. O, ito decision, ito ganito. O, ganito kasi yan. Every day, magpapa-press briefing siya. Katulad ng ginagawa ni Remulla. Sa tingin ninyo, may madidesisyonan ang korte? Sa dami ng kaso ng lahat, nationwide po ito Hindi po ito kaso lang ng mga senador. Hindi, lahat po ito. Sa dami ng kaso. Eto. Yun yung local court. Okay? Yung local lang. Hindi na nga magkaundagaga Kaya nga pinalitan na yung definition ng probable cause
Dati kasi probable cause lang. Ngayon, alam ko ang Supreme Court na hindi lang probable cause. Kailangan merong possibility of conviction. Probability of conviction, something like that. Kasi nga, para mabawasan yung mga political, sa tingin ko yun ang purpose nun. Mabawasan yung mga political na pagdedemanda na mapunta sa korte. Kasi ngayon, alam naman natin, ganyan ang ginagawa nila. Di ba? May mga vlogger nga, mga Duterte supporter na vlogger, kinakasuhan kaliwat kanan kahit walang kakwenta-kwenta. Halimbawa na yung mga kaso ko, walang kakwenta-kwenta. Para lang maka-istorbo. Ngayon, hindi pa pwedeng sabihin basta-basta ng prosecutor, ito, kasi dati probable cause lang. Ibig sabihin ng probable cause, ito, mukhang papasa to, parang ganun. Sa Tagalog yan, tinatagalog na natin. Pero ngayon hindi na. Kailangan may probability of conviction na. So, ibig sabihin nun, ito, mukhang makukonbikto. Yan, ipasa na natin sa korte. Ginawa yon para mabawasan ang hinahandle ng korte. Sa baba pala, matsugi na yung mga walang kwenta, yung para lang makademanda. Sa dami ng kaso. Marami yan yung RTC, marami yan, iba't ibang lugar. Ito, imagine niyo na lang. Ombudsman, iisa lang yan. At ang hinahandle niyan, lahat ng mga corrupt, lahat ng mga kaso against public official nationwide. So kung araw-araw kang magpapamedya, araw-araw ka, ginagawa ni Remulla, wala ka na magagawa. Wala ka na matatrabaho. Hindi politiko to si Martires Hindi ko siya politikong katulad nito ni Remulla na gustong tumaas ang awareness kahit bagsak. Di ba? Nagtatrabaho lang ito. Kaya nga, sa kanya, simple lang. Ano bang nasa batas? To make sure na after you decide for something, dadalin mo ngayon sa record. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban.
walang